sa isang referensya na hindi mo maitanong-tanong ngayon, objection, Mr. Moderator. Yes po, ano po objection natin? Medyo nasasaktan po ata yung kadibati ko na si CM. Sana mabigyan ng pansin na yung pagsagot ko, huwag interrupt, di ba? Counter objection, moderator. Kasi ako, lumalaban ako ng patas. Ayon sa aking inilatag sa Biblia, nagpakita ko ng mga referensya. Ipinakita ko na ipinagbawal nila ang karne. Ipinakita ko na ipinagbawal nila ang pag-aasawa. Siya, isa lang ang pinapakita niyang referensya. Alam po. Ang objection po ni Kuya is nagbabat-in po kayo. Bibigyan po kita ng warning, Kuya. Ay, sige po. Kahit may niyo na pong 1 minute yung presentation ko, mami. Warning po muna, Kuya. Sige po. Thank you po. Okay. Then naman sa Deuteronomio mo na binabasa mo kanina, sa mga talata mong binasa sa Deuteronomio, may nabasa ka ba doon ng Katoliko? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Ang pinatunayan ko po sa Deuteronomio 18:20 na hindi nakikinig kasi si CM kaya hindi niya napakinggan siguro. Pala yung mismong talata. Kung ano ang pagpapakilala ng Biblia sa bulaang propeta. Di po ba? Kaya nga po nagpakita ko ng referensya kung paano naging sila ang katuparan noon. Bakit? Ang sabi doon, ginagawa o pinapalalo ang hindi na mainutos ng Diyos, di ba? Mababasa ba natin yun? Yes, binasa natin kanina. May mga utos o doktrina ang Iglesia Apostolika Romana na hindi mababasa sa Biblia o inutos man ng Diyos na nasa Biblia. Yan lang po. Objection po. May counter ka daw, CM. Sige, wave ko na yung time ko, kuya. May 2 minutes ka pa. Wave ko na rin, kuya. I-wave mo na? Wave na daw po. Wave na, sige. Representative Bati. Dako na tayo sa rebatan. Itong presentation po po dito. Presentation po na. Second presentation po, sige. Wait lang po. Ito ka ko lang. Rebuttal presentation na po tayo, Mr. Moderator. Na negative. Ay, ng paano? Affirmative. Affirmative na po. Second presentation ko to, kuya. I-wave na rin. Yes. Okay. Ilang minutes to? Ganun pa rin ba? 10 minutes pa rin ba sa nyo? 10 minutes pa rin po. Sige. Ang time po is mag-start is Kung magsasalita, iaakad ko yung oras para makita mo si Emma. Sige, si M, doon na. Okay. Tulad ng sinasabi ko kanina, ang aking ginagamit na referensya ay kinasihan ng Diyos at kinasihan ng totoong iglesia. Sa katunayan, 3:15 ng unang Timoteo ang mababasa doon. Ang haligit-saligan ng katotohanan ay ang iglesia. Isa sa katotohanan doon, ang mga librong ipinapahayag ng mga pare. Tulad lang ni Father Agustin Florentino na Discovering the True Church. Ngayon, ano sinasabi ni Father Agustin Florentino sa bulaang mangangaral na si Felix Manalo? Basahin natin. Felix Manalo, 1886-1963, founded his church. Talagang tupad na tupad sa chapter 4 na in later times, there will be lies and hypocrisy. Tuloy ko yung pagbabasa. Dito naman sa page 85. In November 1913, Brother Felix Manalo locked himself in his dimly lit room and began poring over all the religious literature he had accumulated for 3 days. 3 araw. Posible naman yon. Wala siyang kain ng 3 araw. Wala siyang tulog ng 3 araw. Baka addict siya. And their nights, he emerged
himself in an invested study and reflection of the doctrine. Sa kanya lang naman nanggaling yung kuro-kuro niyang doktrina. Tulad na lamang ng sinasabi niya na ipinangalan niya ang kanyang pangalan sa kanyang iglesia, ang pangalan Kristo. Anong sinasabi ng Biblia patungkol dyan? Sa 24:5 ng Mateo. Maraming maririto sa aking pangalan. Sa kanyang doktrina, ipinangalan niya ang kanyang sariling iglesia sa pangalan nino? Ni Kristo. Doon pa lamang, bulaang propeta na siya. Kuro-kuro ang kanyang mga doktrina at sa kanya lamang nanggaling ang kanyang doktrina. Ngayon, this story has similarities with the Mormon story kay Joseph Smith. So doon pa lang, nagsama-sama ng bulaang propeta mula sa kanyang ninuno na si Martin Luther. So, is commissioning him to preach the true Church of Christ. Diyan na naman, ginamit na naman niya na ang totoong iglesia is Church of Christ. Ano sabi na naman ng Biblia? Maraming paririto sa aking pangalan. Gagamitin nila ang pangalan nino ng ating Panginoong Kristo. Doon pa lamang, sila na ay kuro-kuro, bulang propeta, bulo ang mga ngaral. So maliwanag na sinasabi ng aking referensya na kay Father Agustin Florentino na sila ay kuro-kuro at bulang propetang mga ngaral. So balikan natin ang sinasabi ni Kuya Loyal kanina. Kanina naglatag siya ng referensya niya. Ang inilatag na lang naman niya, ipinagbabawal ang lamangkati. Hindi niya inilatag ang pinagbabawal ng pag-aasawa. Samantalang ako sa chapter 4, forbidding to marry. Sila, nakalagay dito, why are Church of Christ members forbidden to marry? Ano nga ba ang pinag-uutos ng Diablo? Forbidding to marry. Anong sabi dyan ng Biblia? Pag pinagbabawal ka na mag-asawa ng iyong iglesia, umalis ka na dyan. Maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon, iiwan ng ilan ng pananampalataya at susundin ang mga magdarayang espiritu at ang mga mangaral na Diablo. So maliwanag na sa doktrina ni Felix Manalo, ipinagbabawal ang pag-aasawa. Sa kanilang doktrina, sa kanilang pasugo, ipinagbawal ang pag-aasawa. Kaya tunay ang libro na kinasihan ng Diyos na isinulat ni Father Agustin Florentino na sila ay bulaang propeta, demonyo at Diablo. Dahil lang sinabi ng San Pablo sa kanyang propesiya na ang mga bulaang propeta at mga mangangaral ay gagamitin ang kanyang pangalan. Ano pa? At ipagbabawal ang pag-aasawa. Sa translation ng KJV, forbidding to marry. At mga Diablo ay ipagbabawal ang pag-aasawa. In English, forbidding to marry. Maliwanag na sinabi sa kanilang pasugo, forbidden to marry. Sa katagal-tagal ng 10 minutes na latag ni Kuya Loyal, wala man lang siya na ipakita kahit sa na ipinagbawal ng Katoliko ang mga kaparian na mag-asawa. Ano pa? Pagdating naman sa myths, may naipakita na. Pero, biblical naman na ipinagbabawal ang karne. Bakit? Utos ni San Pablo yon. At hindi naman ipinagbawal na kumain ng karne, kundi in-encourage ng simbahan tuwing mahal na araw, ini-encourage namin na huwag kumain ng karne. Hindi namin pinagbabawal, ngunit in-encourage. Doon naman sa pag-aasawa, dinisiplina namin, hindi namin pinagbabawal. Kayo, pinagbawal nyo. Forbidden to marry non-members. Ito naman. Having their conscience sacred with the heart iron, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God created to be received with thanksgiving. Ayan. Why are Iglesia ni Cristo members not required abstain from eating pork? Kaya maliwanag sa aking latag na ang Iglesia ni Cristo na tinatag ni Manalo noong 1886 hanggang 1963 na sila ay bulaang propeta, Diablo, demonyo. Kasi sa mismong pasugunan nila, inaamin nila na sila ay bulaang propeta at Diablo.
Hindi lang bula ang propeta. Budhi pa ng panlilinlang ng mga kasinungalingan ng may tatak ng alipin ng Santanas. Kaya si Felix Manalo, Eduardo Manalo, isang budhin yan ng Santanas. Anong katanayan? Sa kanilang pasugo. Ayun lang, may 666. Diba? Ganda, no? Sige, kaya i-wave ko rin tayo. Huwag kayong makinig, nanliligaw lang yan. Sa pasuguli na. 666. Sige, kaya wave ko na. Okay, wave mo na. Okay. Umako na tayo. Nasaan na si moderator natin? Ayun. Ayun, Nasa dako yung na tayo. Mr. Moderator natin. Ayun. Ayun, dako na tayo. I-reset ko na. Reset na. Iakat na natin si Kuya, ano? Ayun. Reset natin. 5 minutes po, ano? 5 minutes. Dumako na po tayo sa second question. Ano po? 10 minutes po. 10 minutes po pala. 10 minutes sa question para sa isang kay Kuya Loyal. Tatanungin ka na. Ready ka na ba, CM? Para tanungin ka. Ready na kuya. Hindi Okay, naman yun yung matitibag yun. Start the clock na, ha? Go. Kuya Loyal. Unang tanong. Handa ka na ba, CM? Handa na kuya. Sabi mo kanina, walang mamabasa sa mga aklat ninyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Kung may mabasa ko, tatagapin mo man na sa demonyo kayo at pula ang propeta. Yes or no? Yes, kasi ipinagbawal namin yan and encourage namin dahil ayon yan sa Biblia, sa utos ni San Pablo, mula sa mga Timoteo yung sulat niya. Ate Peso, next question. Next question. Objection, Mr. Moderator. Hindi niya nata na pakinggan ng maayos yung tanong ko. Ang tanong ko po, kung mabasa, umamin naman na po siya na merong mababasa na pinagbabawal ang pag-aasawa. Gusto ko lang po linawin kung hindi niya na po pamapaguhin yung sagot niya ngayon. Counter objection, kuya. Sa akin, kuya, sinasagot ko naman ng maayos ang kanyang tanong, diba? Malinaw naman sa sinagot ko, next question na ako. Sa akin lang, kuya, next question na siya kasi nasagot ko naman yung tanong niya. Kung hindi siya nakukontentuhan, di decision mo na yun, kuya. Okay po, Okay. Kuya, next question na lang po. Ibayas ah. Ayun. Start natin na 1 minute na ano po, Tinanggap mo na mababasa ayon sa mga aklat ninyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Tanggap mo rin ba na isa yun sa ipinag-utos na binanggit sa unang Timoteo 4:1 na 4:3 na utos ng demonyo na ipagbabawal ang pag-aasawa? Tanggap mo o hindi mo tanggap? Hindi ko tanggap. Dahil ang aming pagbabawal ay disiplina kasi ang kaparian namin hindi malilibog, nagtitimpi. Dahil tinularan nila si Kristo bilang banal, hindi tulad ng mga ministro nyo malilibog. Next question. Okay, next question. Mababasa ba sa Biblia na ang aral ng demonyo ay pagbabawal ng pag-aasawa? Mababasa o hindi mababasa? Mababasa sa Biblia na ang aral ng demonyo ay pagbabawal ng pag-aasawa. Kasunayan, forbidden to marry. Nasa inyong doktrina, members is forbidden to marry. Next question. Okay, next question. Mababasa ba sa isa sa mga aklat nyo na pinagbabawal ang pag-aasawa ng pare? Mababasa o hindi mababasa? Hindi mababasa dahil ang mababasa mo
disiplina sa pagbabawal sa pag-aasawa. Magkaiba ang disiplina sa bawal na bawal. Kasi kung gusto mong mag-asawa at libog na libog ka, umalis ka sa kaparian at huwag ka maging banal. Dahil si Kristo, banal, walang asawa, tulad ng mga apostol, tulad na naman ni San Pablo. Next question. Next question. Okay, next question. Kung mabasa ko ngayon at maipakita na ipinagbabawal ang pag-aasawa sa mga pare, tatanggapin mo bang mali ka? Yes or no? Answer. Yes, tatanggapin kong mali ako. Dahil ang mababasa mo dyan, disiplina, hindi pagbabawal. Next question. Okay. Papakita natin yung aklat na ipinagbabawal ang pag-aasawa sa mga pare. Moderator, ang hinihingi ko sa kanya, ulitin ko maipapakita niya na bawal mag-asawa. Hindi niya ipapakita na disiplina sa pag-asawa. Yes po. Siya po ang Tayo mag-alala. may object eh. Kuya, 21. Go. tignan po natin, Kuya. If lang naman. Apo. Saka, moderator, dapat hard copy yan. Kasi ang magamit ko, hard copy. Baka mamaya soft copy, kuro-kuro lang naman yan. Wala po akong pakisa kung ano Kaya po. teka, Inalatag na po. Soft copy po kasi. ang tanong ko kanina kasi, kung mababasa lang, wala tayo doon sa soft copy o hard copy. Di po ba, Mr. Moderator? Yes. Moderator, kung ganun, pass na lang ako sa question niyo. Kasi gusto ko hard copy, ayoko ng soft copy. Okay po, Kuya. Pass daw po. Next question po. Sige. Next question. Meron na dito isang aklat ninyo. Tanggap mo ba na pag nabasa ang Iglesia ni Cristo sa aklat ninyo, aminin mong mali ka? Objection, moderator. Out of the topic siya. Ang topic, pinatutunayan ko na Diablo siya. Hindi ang topic, patutunayan niyang may Iglesia ni Cristo sa aming katikismo. Ang layo naman nun. Counter objection, Mr. Moderator. Ayun, Lang tayo nasa rebuttal state na po tayo, Mr. Moderator. Counted na yung mga tanong kahit hindi niya inilatag, basta pasok sa topic, di ba? Yes po. Power po ako. So, si M. Katabatin mo po ba? Kuya si M. Or pass na lang din po. Paulit na lang ng tanong ko ya. Okay po, Kuya. Repeat. Tignan ko na lang kung may object ulit ako sa tanong niya. Ito na yung oras natin, 3:29. Go, Kuya Loyal. Wait lang. Pwede ko po ba kausapin si moderator? Kasi moderator, kung tatanungin niya ako sa aming katikism, kung may bababasa ang Church of Christ sa aming katikism, ang lalabas dun, mapupunta sa true church, hindi na false prophet. Tama ba, moderator? Hindi na mapupunta yan sa false prophet. Kundi ang mapupunta dyan, true church. Out of topic. Wala po. Magagawa din sa M. Bias. Ay, ba't gano'n naman po? Kanang moderator, wala po akong magagawa dyan, Kuya CM. Isipin nyo, 19 million viewers, moderator, walang magagawa sa objection ko. Maawain yung moderator ko. Hindi, Kuya Loyal. Ba't siya Moderator lang yan. Ama ay Maawain yung moderator. sabihin kulto si Kuya, lalabas doon bias. Kasi ang sabi ng moderator, nag-objection ako sa moderator. Sasabihin ng moderator, wala na akong kinalaman dyan. Diba? nasa gawa mababasa natin. Natakot si Felix. Huwag naman kayo mahinaan kay CM. Sa tingin ko naman kaya ni CM na umarap sa akin. Huwag niyo natulungan, ano? Mukhang kinahiya niyo ata si CM at sumasali pa kayo. Stop lang tayo at 3:34. Anong decision mo, moderator? Yeah. Moderator, since wala namang kaalam-alam yung moderator, sige, pagbigyan ko, tanggapin ko ang kanyang tanong kahit out of the topic. Kasi ang pupunta dito, true church na, hindi na false prophet. Tanggapin ko na.
Nakaumiyak ka, Kuya Loyal eh. Sige. Bumaba yung moderator natin. Si Kuya Wagyu na lang. Ako na lang. Sige, ako na lang. 334. Since hindi naman tanggap siguro Mr. Moderator yung tanong ko ni CM. Sige, mag-next question. Ang moderator, tanggap ko. Sige, ipunta niya sa True Church. Moderator, tanggap ko yung Tanggap tanggap. mo ba na Tanggap mo ba na Magbabago siya ng magbabasa? magbabago siya ng tanong. Go na tayo para matuloy na natin to. Okay. Sige po. Yan ang desisyon ng moderator. Ang kulto ba o cult is sa demonyo? Yes or no? Ang cult ay depende sa sentence na pinag-uusapan. Kaya ang sa akin Objection, ay... Mr. Moderator. Moderator, sumasagot pa lang ako. Objection. Objection, Mr. Moderator. Stop na lang. Sige. Categorical po Kuya ang Loyal. tanong ko, Mr. Moderator. Opo. Categorical po ang tanong ko, Mr. Moderator. Yes or no? Mukhang hindi na kaya ni Kuya CM, ano? Kuya Sagutin niya muna ng yes or no. Ang Bago siya. may counter na ba siya? Kuya CM? Counter objection, moderator. Sinasagot ko yung tanong niya, bigla siya nag-object. Mag-desisyon ako kasi ang tanong ay may pagpipilian. Kaya pauulit ko ang tanong para maunawaan mo si M. Okay? Para matuloy tayo. Tuloy natin oras, 3:59. Ulit po ang tanong para maintindihan. Ayun. Ang kulto ba ay sa demonyo? Yes or no? No. Ang kulto ay nakadepende sa pinag-uusapan na sentence. If ang cult ay pinag-uusapan sa politics, we can consider na hindi yun demonyo. If yung cult ay pinag-uusapan sa church leader or about religious or religion, we can say no. Next question. Ayun. Ang sabi mo kanina, kung pumapatungkol sa religious leader o sa religious person, kapag sinabing cult, ay sa demonyo, yes or no? No. Nakadepende yon sa sentence o pangungusap kung anong kahulugan ng cult sa author ng pangungusap o sentence. Next question. Next question daw. So, tinatanggap mo na kahit kulto, hindi siya demonyo, yes or no? Paulit. Moderator. So, kahit Ulit mo daw. kahit tinatawag na kulto ay hindi siya demonyo, yes or no? Yes, kahit tinatawag na kulto ay hindi sa demonyo. Nakadepende yon sa pangungusap ng author sa sentence na pinag-uusapan. For example, about politics. Sinabing cult of politics, hindi agad demonyo yun. For example, religious group, a priestman cult, hindi agad demonyo yun. Kasi pumapatukoy yun sa iba't ibang uri Next ng cult. question. Lapse na po. 21 seconds na. Next question. Ayun, next question. Sabi mo kanina, pag tinuturo ng kapatid na Felix Way Manalo ay wala sa Biblia. Anong pagtuturo ng kapatid na Felix Way Manalo ang hindi nakabase sa Biblia? Ang pagtuturo ng kapatid na Felix Soy Manano na wala sa Biblia, una, ipinangalan niya ang kanyang iglesia sa pangalan ni Kristo. Tumututol nga si Kristo nun Kasi ang mga babasok sa kanyang ngalan ay bula ang propeta. Nasa Mateo 24:4, sinabi niya, ang papasok sa aking pangalan ay bula ang propeta. Sa katunayan, pumasok si Felix Manalo sa pangalan ni Kristo. 21 seconds na po. Next question. Kita naman sa sa monitor. Ayun, next Question. 4 minutes Next na lang po. question. Last 4 minutes. Tanggap mo ba na ang pangalang ibinigay sa kaligtasan ay Kristo? Yes or no? Yes. Pero magkaiba ang Iglesia ni Cristo 33 AD sa 1914. Ang 33 AD, that is the Catholic Church. Katunayan, the Church is one Holy Catholic and Apostolic Church. This is the solo Church of Christ, which the creed we process in one Holy and Catholic and Apostolic Church. The Church of Christ in 33 AD, that is the Catholic Church. Po, 20 seconds na po. Next question po. Next question. Ayun. Tanggap mo ba na sinabi ni Kristo
Ayun. Tanggap mo ba na sinabi ni Kristo na uusigin kayo dahil sa aking pangalan? Yes or no? Yes, uusigin dahil sa pangalan. Sa katunayan, sa aming mga santo, sa aming mga martir, inusig, hindi lang inusig, kundi pinagpapatay. Kayo nga, inuusig lang kayo sa salita, sasabihin nyo, kayo na itunay na iglesia. Eh yung mga santo namin, yung mga martir namin, pinagpapatay si San Pablo, pinatay si San Pedro, pinatay dahil sa iglesia. Next question. 20 seconds, next question. Ayun. Sabi mo kanina, ayaw ni Kristo na dinadala ang kanyang pangalan. Eh ayon din mismo kay Kristo, uusigin kayo dahil sa aking pangalan. Sino sa inyo ang mali? Ikaw si M o si Kristo? Objection, moderator. Hindi maliwanag ang kanyang pagsasabi. Kinokontra-kontra niya na eh. Naklap. Ang object mo? Ang object ko, moderator, kinokontra-kontra niya yung tanong niya. Inuulit-ulit niya lang yung tanong niya hanggang sa malito ko. Ayun po, narinig mo po ang object niya. Anong object mo, Kuya Loyan? Ayun, counter objection po, Mr. Moderator. Maliwanag po ang tanong ko. Hindi lang po ata narinig ni CM ng maayos. Kuya CM, maliwanag ang tanong niya. Kaya mo ba sagutin o pwede ka naman mag-pass? Proceed to next question na, moderator. Magpapas ka? Proceed next question po. Sige, ang rules ko, pakiulit ang tanong para pwedeng ulitin, pwedeng ipagpatuloy yung tanong para mag-proceed na po tayo. Go, Kuya Loyan. Ayun. Ang tanong ko si M, ang sabi mo, ipinagbabawal ni Kristo ang pagdadala ng kanyang pangalan. Sabi mo, sabi nga ni Kristo, uusigin kayo dahil sa aking pangalan. Sino ang mali sa inyo ni Kristo? Ikaw o si Kristo? Walang mali sa amin ni Kristo. Dalawa kami ni Kristo na nagsasabi ng katotohanan. Ikaw, ang kasama mong nagsasabi ng kasinungalingan, walang iba kundi ang dyablo. Tama ang sinasabi ni Kristo na may lalabas sa kanyang pangalan, ngunit uusigin din sa kanyang pangalan. Sa katunayan, pinagpapatay ang aming mga martir. Si San Pedro Calungsod, pinatay. Si San... Next question na po. 21 seconds. Stop na po. Next question po. Ayun, tinatanggap mo na tama na dadali ng pangalan ni Kristo. Ate Jack, yan. Sunod na tanong. Sa pangalan ng Iglesia Objection, ni moderator. Objection, moderator. Wala akong sinabi na tinatanggap ko na idadama yung Kristo sa mga bulaang propeta. Wala akong tinatanggap sa sinasabi niya, moderator. Kasi ang lalabas nun, Counter. may tinanggap akong bulaang propeta. Wala daw siya tinatanggap, Kuya Loyan. Anong counter mo kaya? Ayun, counter objection ko po. Ang tanong ko po kanina kung tanggap niya yung sinabi ni Kristo na usigin kayo dahil sa aking pangalan o dala-dala nila ang pangalan ni Kristo. Sabi niya, tanggap niya. So, salungatan ka niya CM, no? Moderator, dalawa kasi yung tanong niya. Excuse me. Isang isang object lang, di ba? Wait lang, moderator. Dalawa kasi yung tanong niya. Ang una niyang tanong, tinatanggap ko ba na si Kristo Nahirapan si Gogo at ang eh. iglesia ay uusigin sa kanyang pangalan? Tinanggap ko yun, moderator. Pero, yung sinasabi niya na sinong mali sa amin ni Kristo, sinong tama sa amin ni Kristo, ayun ang hindi ko tinatanggap. At ang mas lalong hindi ko tinatanggap, ang sinasabi niyang, yung sinasabi niya kanina na Ako na maghahatol. siya moderator. Ang hatol ko, dahil tinanggap mo naman at meron kang tinatanggap, pauulit ko yung tanong, pwede ka mag-pass, CM, nasa iyan. Sige, moderator. O sige, at tuloy na natin ha, 8:59 start. Sige po, Kuya Loyan. Ayun. Ayan ko muna to eh. Kanina, tanong ko sa iyo kung tinatanggap mo ba yung sinabi ni Kristo sa Mateo 10:22 na usigin kayo dahil sa aking pangalan. Yes, Tanong, sa salitang Iglesia ni Kristo, may pangalan bang Kristo? Yes or no?
yes, may pangalang Kristo. Sa katunayan, kami yung iglesia ni Kristo na yon. Sa aming katekismo na pinasihan ng Diyos, 3:15 ng unang Timoteo, the Church, one Holy Catholic and Apostolic Church, Church of Christ, which in the creed we process, which is the one Holy and Catholic and Apostolic Church. Kami ang Napunta Church na of sa Christ na true tunay church. 33 AD, hindi kayong 1940. Next question. Wisit! Napunta na sa true church! Ayun. Ito, Ang sabi mong patutunayan mo kanina, sa demonyo at bulaang propeta ang iglesia ni Kristo. At ngayon naman, sinasabi mo, kayo ang iglesia ni Kristo. Wisit! Nagtanong ko sa iyo, tinatanggap mo ba na kayo ang iglesia ni Kristo? Yes or no? No, ang pinaninindigan ko na ang bulaang propeta na iglesia ni Kristo ay 1914, hindi 33 AD. Sa topic natin, 1940 ang pinaninindigan kong bulaang propeta, diablo at demonyo, hindi 33 AD. Kasi 33 AD, kami yon, kami yung tunay na iglesia. stop na po. Wala na pong oras. Wala na pong oras. Ayun na po yung oras. So, 10:01 na po. Balik na po tayo sa ano? Ayun, maglalatag na po siguro to. Ni Kuya, second Wait, session. Para sa 20 Sabi mo, viewers po, ang sabi pinag-usapan patutuloy po mo pula ang propeta ngayon. kung sinong demonyo ayon sa ating tinatalakayan, ayon sa ating mga host. Ayan, napakaganda po ng debate. Dako na po tayo sa second presentation po. Kuya, na. Abnormal din tong si ano eh. Abnormal din tong si... Ayan po ng Maglalatag na po. Ayan, latag po kayo sa Ayun, maraming salamat sa patuloy na Bubugin mo, pakikinig ate. sa debate namin ni Siem. Kahit alam ko Ay, yung magulo ang ilan yung sa inyo kwento mo. ay hindi tanggap o na kumbaga nagagalit dahil sa tunay na aral na dala-dala natin. Ano? Ngayon, sa mga unang paglalatag ni CM at pagtatanong natin, umamin si CM na walang mababasa sa Biblia. Wait lang po, Siya moderator. demonyo. Excuse me lang. Moderator, anong time? Presentation o conclusion? Ano na, ito na yung back-to-back presentation niya. Mr. Moderator. Back-to-back na to, Kuya. Alam ko po, Mr. Moderator, nasa rules po natin yung no interruption while presenting. Moderation, tanggap po yung penalty ko. Bawasan mo ko ng 1 minute. Sige, sige. Bias Ayun. ng Ulitin ko lang yung tanong ko, moderator. Ito ba Bakit na, papayagan mo ba yun, Kuya Loyan, siya, interrupt? Pag hindi kanya ang tahatol ko, pag hindi kanya pinayagan, magtutuloy ka, magtutuloy si Kuya Loyan. Kuya Loyan, tanggap mo ba yung object niya? Hindi. May curious ata si Kuya CM. Sige, payagan po natin magtanong. Sige, kuya. Tanggap ko na rin yung penalty ko, kuya, na minus 1 minute. Kasi ang tanong ko, ano? Tanggap mo naman. Andun pa si Ate Viola. Ay, yung tanong ko, kuya, anong part na to? Conclusion na? Second, Rebuttal stand. battle stand na to, Kuya. So, sa susunod, tatanungin ko naman siya sa presentation niya. Yes, tatanungin mo siya dyan. Ngayon. Laging ganun, pag may nag-present, tatanong mo. Pag mag-present ka, tatanungin ka niya. Yun na. Okay na, klaro na. Tapos, ang conclusion na tama. Oo. Pag mamaya, conclusion na kayo mamaya. Okay, thank you. Tuloy tayo. Start the clock. Okay. Ayun. Kanina sa ilan nating pagtatanong kay CM, tinanggap niya na walang mapabasa na ang iglesia ni Kristo ay sa demonyo at pula ang propeta. So saan galing kaya yung stand ni CM, ano? Tapos kanina habang nagtatanong siya o sumasagot, sinasabi niya na sila daw ang iglesia ni Kristo. Nung tinanong na natin nag-pass, di masagot. Pero ayun sa Biblia, aling iglesia nga ba kay Kristo? Basahin muna natin ang pahayag ni Kristo mula sa Biblia. Sa kanyang pagtatatag ng iglesia. Ito, Mateo 16:18. Ito ang sinasabi. At sa ibabaw, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia.
at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sino ang nagtayo ng iglesia? Si Kristo. Yan ang tawag sa iglesyang tinayo ni Kristo. Tanungin natin ang isa sa mga apostol na nanungkulan noon sa unang iglesia. Ano ang iglesia ang itinayo ni Kristo? Roma 16:16. Mga batian kayo ng pananalig. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia. Iglesia ni Kristo. Sa mga tuwid, ayon din sa mga pagtuturo ng mga apostol, iglesia ni Kristo ang itinatag ni Kristo. Sabi ni CM, dala-dala yung mga may pangalan ni Kristo. Sa demonyo kayo. Ano ba sabi ni Kristo patungkol dyan?